Ano nga ba ang sukatan sa pag-ibig? Paano mo nga ba malalaman kung kulang, tama, o sobra na ang iyong naibigay? May mga taong hindi masukat ang pagmamahal dahil ito ay umaapaw at lumalampas pa sa karaniwan. Paano mo nga ba masasabing sapat na ang pagmamahal na naibigay mo sa isang tao? Dear Mama Mia, ako si Lloyd, 43 years old, may asawa at 2 mga anak. Pareho kaming nurse ng misis ko at kami ngayon ng buo kong pamilya ay currently nakabase sa Florida, USA. Paminsan-minsan, every 2 or 3 years ay nakakauwi kami ng Pilipinas kapag bakasyon gamit ang aming konting naipon. Looking good, moving up, moving on. May nakapagsabi sa akin noon ng mga salitang ito na siyang dapat sinasabi ko sa sarili ko sa harap ng salamin, Mama Mia, para kayanin ang lahat ng challenges na dumarating sa aking buhay. Ang mga salitang ito ay ang nagpa-boost sa akin ng aking self-confidence kung napapagod na ako at gusto ko nang mag-give up. Aaminin ko sa iyo, Mama Mia, na nasa gitna kami ngayon ng proseso ng paghihiwalay ng aking asawa. To make the long and complicated story short, ay hindi na kami magkasundo sa maraming mga bagay. Irreconcilable differences ang tawag dito sa mga papeles at dokumento na pinapipirmahan ng mga abogado namin sa isa't isa. Mga dokumento na hanggang ngayon ay pareho naming hindi pa napipirmahan. Hindi ko rin alam kung bakit. Kung iisipin mo, Mama Mia, parang kahit sa pagpirma ng mga dokumentong ito, ay halos hindi pa rin kami nagkakasundo ng asawa ko. Nagsimula ang usapang hiwalayan dahil sa kakulangan ng oras namin pareho. Pareho kasi kaming subsub sa trabaho. Pinalala pa ng pagsiselos at pagdududa hanggang sa nasulsulan ng mga away at tampuhan sa pagitan ng mga kamag-anak namin at mga biyanan sa magkabilang panig. Madalas na kaming nag-aaway ng misis ko kaya minabuti naming maghiwalay na lamang. Mama Mia, teenager na pareho ang mga anak namin. At sa halip na araw-araw silang madamay sa paulit-ulit naming away mag-asawa, ay napagpasyahan naming tapusin ang lahat so we can all move on. In-explain naming mag-asawa sa aming mga anak ang aming sitwasyon. Sinigurado naming naiintindihan nila. Matatalino naman sila at pareho pa rin silang pwede nang magsimula ng kani-kanilang mga buhay. Nangako kami ng asawa ko, Mama Mia, na susuportahan namin sila and we will always be by their side. Pinag-usapan namin ito ng maigi at masasabi naming okay na kami sa aming desisyon. Okay lang kami. Kung minsan, Mama Mia, tinatanong ko sa sarili ko, dapat ba akong magalit? Sabay kabig naman ng aking isipan na may kasamang tanong, kung magagalit ako, kanino naman? Binuo ko ang pamilyang ito for 19 years sa Amerika. Pero bakit parang manhid ako sa pagkasira nito? Hindi ba dapat nagwawala ako ngayon? Hindi ba dapat ay sinasabi kong hindi ko kayang mawala ang asawa ko sa buhay ko? Bakit hindi ko maramdaman ang sakit at pait ng sitwasyon namin? Bakit ako namamanhid? Ang dami-dami kong tanong, Mama Mia, pero iisa lang ang katotohanan. Manhid na ako. All is good, looking good, moving up, and moving on. Sa ngayon ay I eat healthy. I exercise a lot, and I keep up with this fast-paced life. Nagmo-move on ako, Mama Mia. Pero sa likod ng isipan ko ay may naglalarong tanong. Moving on na ba talaga ako? O
or running away? May tinatakbuhan ba ako? Hanggang ngayon, Mama Mia, kahit nagkaroon na ako ng sarili kong pamilya, kahit pa, Mama Mia, na nasa proseso na kami ng paghihiwalay ng aking asawa, ay tinatakbuhan ko pa rin ang mga alaala ng isang tao sa aking nakaraan. Manila, year 2000. Ito ang lugar at panahon kung saan nagbago ang takbo ng buhay ko. Ang huling taon bago ako pumunta ng Amerika. Mama Mia, 20 anyos lamang ako noon. Binata at bagito pa lamang sa mga adventures at challenges na inihanda sa akin ng buhay. Isa pa lang akong fresh intern noon sa isang maliit na ospital na naging malaking bahagi ng training ko bilang isang nurse. Tulad ng nakararami, pinangarap kong mag-abroad, Mama Mia. Bago makapag-abroad ang isang nurse na kagaya ko, ay kailangan ng experience at credentials. Mula noon hanggang ngayon, training pa rin ang labanan sa kahit na anong trabaho. Kailangan fully prepared ka sa kahit na anong sitwasyon. Kaya naman ay pinag-iigihan ko sa training, Mama Mia. Sa ER ako na-assign. Ang lugar kung saan maraming nurses at trainees na sumisimangot kapag dito napupunta. Pero iba ako, Mama Mia. Kahit mahirap ang training ay pinagbubutihan ko talaga dahil alam kong ito ang magiging daan para mapunta ako sa aking pinapangarap na bukas. Mama Mia, March 12, year 2000, nung una kong makita ang isang babaeng naging malaking bahagi ng buhay ko. Itago natin siya sa pangalang Angel. First day of duty ko pa lamang noon sa ospital nung una ko siyang nakilala. Kulang ang staff nung araw na yon kaya nagboluntaryo akong magdala ng supply sa nursery section ng ospital. Pink ang unang uniform na pinasuot sa akin. Pagdating ko sa nursery, dala ang isang kahon ng supplies, ay kitang-kita kong naginhawaan ang pagmumukha ng nurse na on duty dahil kanina pa pala niya gustong mag-CR. Ngunit hindi siya makaalis-alis dahil mag-isa lang siya at walang magbabantay sa mga bata. Ibinababa ko muna ang kahon at sinabing ako na lang ang magbabantay kahit ilang sandali lang habang wala siya. Nagpasalamat ang nurse at dali-daling nag-excuse para pumunta sa CR na nasa dulo pa ng floor na yon. Naiwan ako ng ilang minuto kasama ang 4 na sanggol na mahimbing na natutulog sa nursery. Tahimik sa nursery room. Nang inilibot ko ang aking paningin sa loob ng kwarto, ay nakita ko sa viewing window ang isang babae na nakasuot ng kulay blue na damit pampasyente na binalutan ng sweater na maroon. Ito ang unang pagkakataon na nasilayan ko siya. May dimple siya sa kanang pisngi. Ito ang una kong napansin nung nakita ko siya. Maputi si Angel at medyo singkit. Mas matangkad lang ako ng konti sa kanya sa taas kong 5'8". Nakadungaw siya sa bintana ng nursery at pinapanood ang mga sanggol. Akala ko noon, Mama Mia, ay nanay siya ng isa sa mga babies na nasa nursery. Ang bata naman niyang ina, sabi ko sa sarili ko. Halos magkaedad lang kami. Dahan-dahan kong binuhat ang sanggol na tinitignan niya at inilapit ko sa viewing window para makita niya ng malapitan. Mama Mia, feeling proud ako noon. Bilang bagitong nurse, pakiramdam ko ay may nagawa akong magandang kontribusyon sa mundo nang inilapit ko ang sanggol sa kanyang ina kahit may makapal at malawak na salamin sa aming pagitan. Sandaling nagtagpo ang aming mga tingin. Parang tumigil ang mundo nung sandaling yon, Mama Mia. Mapungay at maamo ang kaniyang mga mata. May dimple din pala siya sa kaliwang pisngi.
Sayang, sabi ko sa sarili ko. Sayang dahil taken na siya. Naputo lang sandaling yun nang biglang bumukas ang pinto ng nursery. Paglingon ko sa aking likuran ay nakabalik na ang nurse on duty. Kumaway siya sa babae sa bintana. Hudyat na kilala niya ito. "Hi Angel," ang sabi ng nurse sa mahinang boses. Para siguro hindi magising ang mga sanggol na natutulog. Sinundan pa ito ng pabulong na, "Kumusta ka na?" Sabay turo sa babae sa bintana nang halos walang lumalabas na tunog mula sa kanyang bibig. Thumbs up lang ang sinagot ni Angel mula sa labas. Kompleto ko nang nakita ang kanyang dimples, Mama Mia. Left and right. Para siyang mas batang Alice Dixon. Nagdi-disappear ang kanyang mga mata sa tuwa tuwing ngumingiti siya. Monthly check-up niya pala nung araw na yon, sabi sa akin ng nurse on duty habang inaalis ang tingin at ngiti kay Angel. Hindi siya ang nanay ng bata. Magtanong ka kasi, huwag kang basta-basta naniniwala at nagkukonclude dyan. Formal kaming nagkakilala pagkatapos ng sandaling yon sa nursery, Mama Mia. Ipinakilala siya sa akin ni Mamo o ng aking supervisor matapos ang ilang buwan. Halos monthly ang check-up ni Angel kaya madalas ko siyang nakikita. Dahil maamo ang kanyang mukha at hindi siya nahihiyang makipag-usap kahit kanino man, ay naging kaibigan na niya ang karamihan ng mga doctors, nurses at hospital staff, Mama Mia. Pati na nga rin ang ilang pasyente na nakakasabay niya. Unti-unti ngang nahuhulog ang loob ko sa kanya, Mama Mia. At sa tuwing nakakausap ko siya, ay lalong bumibilis ang tibok ng aking puso. Isa pa lamang ang naging girlfriend ko noon at nung high school pa ako nung naging kami. Nagkahiwalay kami nung nag-college na siya sa ibang lugar. Broken-hearted ako nung nangyari yon at binuhos ko lahat sa pag-aaral ang aking atensyon. Mama Mia, ngayon ko lang ulit naramdaman nito. Pero sa pakiramdam ko, ito ang mas totoo at tunay na pagmamahal. Once or twice a month ay nakakapag-usap kami ni Angel at madalas ay nabibiyayaan ng mas mahabang kwentuhan tuwing naa-assign ako sa kanyang floor. Salamat sa aming chief nurse na tinatawag ko ng Mamo dahil mas madalas din ang pagkakataong yon. Lagi ko siyang kinukumusta, hoping na mas mabigyan ko siya ng pag-asa na magpalakas at lumaban sa sakit niya. May sakit sa puso si Angel, Mama Mia. Hindi ito basta-bastang sakit lang. Isa itong sakit na maaari niyang ikamatay anytime. 2 araw kada buwan ang schedule ng check-up ni Angel sa ospital. Bata pa lamang siya ay mahina na talaga ang pinakamalaking ugat na nagdadala ng dugo mula sa kanyang puso papunta sa kanyang buong katawan. At delikado sa kondisyon niya, Mama Mia, na maaari itong bumigay kahit anumang oras, kaya dapat ay regular ang monitoring nito. Hindi maiging makapaglabas ng dugo ang kanyang puso, kaya nahihirapan itong magtrabaho ng maigi. Mode of lifestyle ang cause nito para sa karamihan. Sa madaling sabi, bunga ito ng pagpapabaya sa isang katawan. Ngunit ibang kaso ang kay Angel, Mama Mia. Ipinanganak na siyang may ganito. Sa madaling sabi, hindi niya ito kagustuhan at hindi niya ito kasalanan. Mama Mia, hindi naging sagabal para kay Angel ang kanyang kondisyon. Nagtuturo siya sa prep kung bawal ka nga naman sa stress ng panganganak, edi palibutan mo na lang ang sarili mo ng mga bata. Iniingatan ni Angel ang puso niya dahil gusto pa niyang mas mabuhay ng matagal. Gusto niyang magpatuloy. Ito ang dahilan kaya pabalik-balik siya sa ospital. Siya at ang kanyang ina. Ang bawat tao sa mundo, Mama Mia, ay may kanya-kanyang tungkulin.
Ang bawat tao ay may papel na ginagampanan. Kadalasan ay hindi lang isa, kundi 2, 3 o mas higit pa. Para sa akin bilang nurse, 3 ang uri ng tao. Ang mga tagasagip ng buhay, ang mga gustong magpasagip, at ang mga ayaw magpasagip. 5 buwan matapos kaming unang magkakilala, Mama Mia, August of year 2000, ay binanggit ni Angel sa akin ang mga salitang hindi ko malilimutan. Hanggang ngayon ay ito pa rin ang naririnig ko sa aking isipan. Ang sabi niya ay pagod na raw siya. Pagod na sa kakatingin mula sa labas ng mga bintana. Pagod na sa paghangad ng mga bagay na hindi naman magiging kanya. Mama Mia, bakit kaya ganon? Kung sino pa ang matinding magmahal, ay siya pa ang nabiyayaan ng mahinang puso. Kung sino pa ang gustong magpasagip, ay siya pa ang halos wala ng makapitan. Kadalasan, Mama Mia, ay 2 araw lamang kada buwan ang check-up ni Angel. Dahil siguro sa sobrang pagod sa trabaho, ay nadagdagan pa ng 1 araw ang check-up niya sa pagkakataong ito para i-monitor pa ng maigi ng mga doktor ang kanyang kondisyon. Inaamin ko na hindi unusual ang pag-extend ng check-up. Pero regular itong ginagawa kapag may kailangan pang i-verify na mga test results. Second day ni Angel sa ospital noong natapos ang 36 hours na duty ko. Bago ako umuwi after ng duty ko ay pinuntahan ko muna siya sa kanyang kwarto para magpaalam. Aaminin ko, Mama Mia, magmula noong unang makilala ko si Angel, hanggang ngayon ay masasabi kong minahal ko na siya. Minahal ko siya dahil matapang siya. Minahal ko siya dahil hindi siya takot mangarap at abutin ito. Minahal ko siya sa napakaraming dahilan. Hindi kasi siya mahirap mahalin. Paano ko ito sasabihin sa kanya na hindi niya ako pagtatawanan? Dapat ko pa bang sabihin, Mama Mia? Noong mga panahon na yun, dahil bata pa ako ay hindi ko iniisip ang mga komplikasyon ng buhay. Nurse ako sa ospital. Pasyente namin si Angel. Alam ko na kailangang mag-maintain ng professional distance at hindi dapat maging masyadong personal sa mga pasyente. Pero mapipigilan mo ba ang puso mo na magmahal? Kaya mo bang idikta sa damdamin mo kung kanino ka magsasabi ng I love you? Napatigil ako sa aking iniisip habang palabas ng elevator papunta sa room ni Angel. I love you? Sabi ko sa sarili ko. Lintik na. Tinamaan ka na nga, Lloyd. Wala noon sa kwarto ang nanay ni Angel, Mama Mia, na hindi ko pa lubusang nakilala at hanggang ngitian lang kami sa hallway ng ospital. Pagpasok ko sa kwarto ay naabutan kong nakatingin sa bintana si Angel. Malayo ang kanyang tingin nung mga sandaling yon. Bakal sa kanyang mukha ang malalim niyang iniisip. Habang sa likod naman ng aking isipan ay sumisigaw ang mga salitang, mahal mo siya, Lloyd. Ito ang forever mo. And I am willing to take the chance dahil alam kong she is worth it. 7:00 na ng gabi nang makarating ako sa aming boarding house, Mama Mia. Naligo muna ako bago matulog. Aagahan ko ang paggising, sabi ko sa sarili ko, para mabili ang mga bulaklak na ibinili ni Angel. Mama Mia, nung nagkausap kasi kami nung gabi, bago ako umalis ng ospital, ay sinabi niya sa akin na may mga gusto siyang bulaklak. Kaya yun ang bibilhin ko para ibigay ko sa kanya kinabukasan dahil bibisitahin ko siya. Sabay sa pagtulog ko ng gabing yun, Mama Mia, ay ang pagdaloy ng mga alaala ng kanyang ngiti noong paglabas ko ng kanyang kwarto sa ospital. Sabay sa pagtulog ko ang hangad na sana dumating na ang bukas. Sa panaginip ko ay dala ko ang mga alaala noong una naming pagkikita
at kung paano naging instrumento ng pagkakakilala namin si Mamo at noong araw na bitin ang staff ng ospital. Naalala ko pa ang makapal at malawak na salamin sa pagitan naming dalawa ni Angel habang hawak ko ang sanggol na ang akala ko ay anak niya. Mahimbing na ang tulog ko nang magsimula ang panaginip ko. Mama Mia, sa pagdaloy ng mga alaala ko ay noong tulak-tulak ko siya sa kanyang wheelchair papunta sa hallway hanggang sa labas ng garden ng ospital para magpaaraw isang umaga. 3 paso ng bougainvillea sa isang maliit na balcony. Ito lang ang bumubuo ng tinatawag naming garden sa 2nd floor na nakaharap sa silangang bahagi ng buong avenue kung saan ay kitang-kita ang pagsikat ng araw. Pero para sa amin, nung mga sandaling yun, ito na ang park na pasyalan namin tuwing umaga kapag on duty ako. Malalim na ang tulog ko, Mama Mia, nang sa panaginip ko ay inilapat niya ang kanyang kamay sa aking kamay at nagpasalamat sa panahon na magkasama kaming dalawa. Ngunit bigla akong nagising nang sinabi niya sa aking panaginip ang mga salitang, "Ano kaya ang pakiramdam, Lloyd, kapag sumuko na ako?" Bigla akong nagising, Mama Mia, balisang-balisa sa aking kama. Bumangon ako at uminom ng isang baso ng malamig na tubig sa kusina ng aming boarding house. Pagtingin ko sa aking relo ay 5:00 na ng umaga. Naka-10 oras din ako ng tulog. Ito ang pangatlo at huling araw ni Angel para sa kanyang check-up nung buwan na yon. Pagkatapos nito ay nakaschedule na siyang i-release. Naalala ko pa yung araw na yon. Maaga akong nagising, naligo at nagbihis. Hindi na ako nag-agahan dahil plano ko siyang saluhan para sabay kaming dalawang kumain. Pumunta ako sa palengke para maghanap ng pink na bulaklak na bagay para sa kanya. Pagdating ko doon ay ang daming pink na roses. Bibilhin ko na sana ang inabot ng tindera na isang ready-made na bundle, pero nakita ko ang isang balde ng mga ito na hindi pa nakataling pink na rosas. Sa halip na bibili ng ready-to-made, ako na lang ang gagawa ng bouquet para espesyal. Konti lang din naman ang dagdag na bayad. Nakasuot din ako ng pink na t-shirt noon as requested ni Angel. Pero hindi ako makahanap ng buong kulay na pink, kaya pink na lang na may blue stripes ang sinuot ko na regalo pa sa akin ng nanay ko noong nakaraang birthday ko. Pero hindi ko pa nasusuot kasi nga, Mama Mia, ayaw ko rin sana sa kulay na pink. Mama Mia, panahon na ng tag-ulan noon. 10:00 na ng umaga pero makulimlim pa rin at medyo umaambon na nang makarating ako ng ospital. Kinantsawan pa ako ng chief nurse ko kasi may dala akong bulaklak. Nang tanungin niya ako kung para kanino ay sinabi ko na para sa pasyente kong si Angel. Doon na ako nang hina nang sabihin niyang, "Bakit? Hindi mo pa ba alam?" Nataranta ako, Mama Mia. Lumakas ang tinig ko nang tanungin ko siya kung ano ang nangyari kay Angel. Pilit niya akong pinapakalma dahil may ibang mga pasyente sa ER. At sabi pa niya ay bawal daw sa amin yung ginagawa ko. Pero wala na akong pakialam, Mama Mia. Wala akong pakialam kahit shift nurse ko pa siya. Tinanong ko siya nang galit ako. Kaya naman sinabi niya sa akin na nasa ICU raw si Angel. Dali-dali akong pumunta sa ICU, Mama Mia. Pagdating ko doon ay nakita ko si Angel. Tahimik siyang nakahiga at ang daming aparato na nakakabit sa kanya. Habang nakatayo ako sa labas ng kanyang kwarto, nakadungaw sa selyadong bintana, mahigpit ko pa ring hawak ang dala kong mga bulaklak para sa kanya. Bumabaha ang magkahalong kaba, takot at pag-aalala sa isipan ko. Sa buong panahon na magkasama kami,
Bakit hindi ko naisip ni minsan na pwede pa ring mangyari ito? Sabi ko sa sarili ko, siguro feeling ko superhero ako. Na kaya kong sagipin kahit na sinong gusto kong sagipin. Siguro Mama Mia, ang paningin ko sa sarili ko noon ay kaya kong sagipin ang buhay ni Angel. Pero kapag ayaw magpasagip, sasagipin ko ba? Lumapit ako sa salamin, isang makapal at malawak na salamin na naman ang namamagitan sa amin. Pero this time, hindi kami nakatingin sa mata ng isa't isa. This time, wala kahit isa man sa amin ang nakangiti. Matapos ang regular check-up na 2 days kada buwan, ito ang first time na ni-require si Angel na magstay ng 3 days dahil may kinukumpirma pa sa kanyang mga lab results at test. Sa pangatlong araw, Mama Mia, ang plano sana namin ay mamasyal kami ni Angel. Manonood ng mga sumasayaw sa mall, maglakad-lakad for exercise at kumain sa food court. Okay lang din sana kung kasama ang nanay niya. Pero sa ngayon, sa pangatlong araw na ito ay nandito lang kami. Naghihintay. Ilang minuto pa lang ang magmula nang dumating ako ay parang habang buhay na ang paghihintay namin ng kanyang ina. Hindi na nasundan ang aming pag-uusap matapos niyang magpasalamat na dumating ako. Pero ramdam namin ang pagbuhos ng emosyon na parang ang dami na naming sinasabi sa isa't isa. Tanging ang tunog na lang ng respirator at ang beep ng heart monitor ang pumuno ng espasyo sa loob ng maliit na kwarto ng ICU. Minabuti ko munang puntahan si Mamo. Nag-usap kaming dalawa ng masinsinan, Mama Mia. Humingi ako ng tawad sa kanya dahil sa inasal ko nung kanina. Dahil nasigawan ko siya. Sabi niya sa akin ay naiintindihan niya ako pero sana raw ay makayanan kong kontrolin ang sarili ko. Dahil hindi pwedeng lagi akong pangungunahan ng aking emosyon. Huwag raw akong masyadong magpaka-attach sa isang pasyente para kahit ano't anuman ang mangyari ay hindi ako masyadong masasaktan. Ang sabi pa niya, Mama Mia, dapat raw ay unti-unti ko nang sanayin ang sarili ko sa mga ganitong sitwasyon. At sa mga mas grabe pa dahil ganun talaga ang trabaho namin. Pagbalik ko sa ICU ay naabutan ko ring nakaupo ang nanay ni Angel. Tahimik pa rin siya sa loob ng kwarto. Tanging paghinga at pagtunog lang ng mga heart monitor ang naririnig. Inhale, exhale, beep. Inhale, exhale, beep. Inhale, exhale. Hanggang huminto na ang kahit na anong tunog ng paghinga na nasundan ng isang napakahabang beep, Mama Mia. Wala na akong narinig pagkatapos nun. Tinawag namin ang nakamonitor na nurse on duty. Mabilis na pumasok ang iba pang mga nurses sa room na nasundan din ng pagdating ni Doctor. Habang ang lahat ay gumagawa ng paraan para i-revive si Angel. Sa gitna ng kaguluhang ito, Mama Mia, ay parang wala pa rin akong naririnig. Para akong nabingi na kahit alam kong maingay na sa loob ng room, ay wala pa rin akong naririnig. 11:58 a.m. Nakita kong isinulat ng nurse sa hudyat ni Doc ang oras sa clipboard kung saan nakalagay ang mga detalye ni Angel. Wala akong narinig. Dahan-dahan akong umatras palabas ng room. Wala na rin akong naramdaman, Mama Mia. Sa 20 taong laban niya sa sakit na ito, ay sumuko na rin si Angel. Doon nagsimulang magmanhid ang damdamin ko.
Mama Mia, tuluyan na ngang namaalam si Angel ng araw na yon. Ang bilis, sabi ko sa sarili ko. Parang sa pakiramdam ko ay 3 araw ko pa lamang siyang nakasama at parang ngayon pa lamang ko siya unti-unting nakikilala ng husto. Parang kulang pa dahil gusto ko pa siyang kilalanin ng lubusan. May ibang mga tao na nakikilala lang nila ang isang tao kapag magkasama na sila ng 3 buwan mahigit. Ang iba naman ay kapag 3 taon na. Ilang buwan pa lamang kaming magkakilala ni Angel, pero parang buong lifetime na ang panahong kasama ko siya. Kaya naman pakiramdam ko, Mama Mia, ay isang buong lifetime ang nawala sa akin ng araw na yon. Mama Mia, halos 1 linggo ang lamay ni Angel. Madaming nagpunta mula sa ospital. May mga doktor, nurses, at mga hospital staff. Mga kamag-anak, mga kaibigan, mga estudyante at ang mga magulang nila. Pati ang ibang mga nagmumukhaang kong mga pasyente ay bumisita rin dahil naging kaibigan na ng lahat si Angel. Masaya silang nagkukwentuhan tungkol sa mga memories nila kasama si Angel at kung paano nila ito nakilala. Nakailang beses ako ng pagbisita sa lamay pero hindi ko maintindihan dahil parang wala akong maramdaman. Makalipas nga ng 1 linggo ay inihatid na namin si Angel sa kanyang huling hantungan. Pagkatapos nito at nang umuwi na halos lahat ang mga nakilibing, ay tsaka lamang kami nakapag-usap ng kanyang ina. Nagpasalamat ang nanay ni Angel sa akin dahil kahit daw sa mga huling sandali ni Angel dito sa mundo, ay hindi ko raw ito iniwanan. Pero ang sabi niya, Mama Mia, kailangan ko rin daw mag-move on. Kailangan ko raw ipagpatuloy ang buhay ko. Kailangan ko raw ilabas ang nararamdaman ko dahil hindi niya pa ako nakitang umiyak simula noong nagbantay kami sa ICU. Ang sabi niya, Mama Mia, kahit masakit, kailangan ko raw mag-move on. Mama Mia, paano ko mamahalin ang isang taong nasa alaala ko na lamang? Dumiretso ako sa ospital pagkatapos ng lamay para kolektahin ang mga gamit ko mula sa locker. Nagpasalamat na ako kay Mamu dahil yun na rin ang huling araw ko sa ospital. Habang naglalakad pa palayo ay tsaka lamang nagsimula ang aking pagluluksa. Itinago ko ang galit at pagdadalamhati sa lakas ng pag-ulan ng mga panahon na yun. Dahil simula na ng panahon ng bagyo. Ikinubli ko ito sa lakas ng hangin at sa ingay ng pagbuhos ng ulan. Doon ko lang nalaman, Mama Mia, na posible pa lang habang buhay kong mamahalin ang isang alaala. May mga tao na ang problema nila ay love life. May mga tao na ang reklamo nila ay hindi pinapansin ng mga type nila. May mga tao na ang problema lamang ay ang kawalan ng komunikasyon. May mga tao naman na ang problema ay kakulangan ng panahon. Sa mga problemang ito ay bumibigay na kaagad ang mga damdamin nila. Ako? Ang problema ko, Mama Mia, ay kung papaano ko pa siya mayayakap. Alam kong hindi na. Taong 2002, Mama Mia, nang ma-approve ang mga papeles ko at tumuloy ako papuntang Canada. Ito muna ang naging first destination ko noon bilang nurse kung saan ay halos 4 na taon din akong nagstay. Dito ko nakilala si Vicky, nakapwa ko nurse at naging asawa ko. Pinilit kong kalimutan si Angel, Mama Mia, pero hindi ko magawa. Palaging si Angel pa rin ang laman ng aking alaala. Papaano ko nga ba makakalimutan ang lahat ng yun? Second year namin sa Canada nang ipinanganak namin ang aming panganay. Nang makita ko siya at mahawakan
at nang yakapin ko siya sa harap ng asawa ko, tsaka ko lang finally nasabi ko sa sarili ko ang mga katagang looking good, moving up, at moving on. Mama Mia, taong 2006 naman nang lumipat kami sa Florida at dito na nga nag-settle down. Dito na rin namin ipinanganak ang aming pangalawang anak. Inaamin ko, Mama Mia, na nag-move on ako, pero hindi ko na naibalik pa ang dati kong pakiramdam. Magmula nang mamatay si Angel, ay namanhid ang damdamin ko at natakot akong ibigay ang aking buong sarili kahit may mga anak na ako. Paano nga ba nasusukat ang pag-ibig? Ano nga ba ang dapat nasukatan nito? Paano nga ba nasusukat ang bawat pagtibok ng ating puso? Sabi ng iba, depende sa mga aparato na kinakabit sa katawan mo. Sabi naman ng iba ay depende sa haba ng inyong pagsasama. Meron ding mga nagsasabi na depende sa higpit ng yakap, sa dami ng luha, at sa lakas ng tawa. Mama Mia, noong nakaraang buwan ay muli kaming nag-usap dalawa ni Vicky. Pinag-usapan namin ng maigi ang aming sitwasyon, ang lagay ng aming mga anak, at ang paghahatian ng aming mga ari-arian. Hanggang sa napag-usapan namin kung ano ang pakiramdam namin ngayon. Sa halos 20 years naming magkasama ay never kong naikwento sa kanya ang tungkol kay Angel. Ngayon lang, Mama Mia. Ngayon kung kailan maghihiwalay na kaming dalawa. Nang simula ay naggalit si Vicky, hanggang sa naintindihan niya. Hanggang sa hindi na siya umimik habang nagkukwento ako. Sa huli, Mama Mia, ay tinanong ko siya kung pwede ba naming subukang muli ang aming pagsasama. Hinawakan niya lang ang aking mga kamay at tinitigan ako sa aking mga mata. Sinabi niyang hayaan na lang namin ang tadhana na gumawa ng paraan. Kung meron, meron pa. Pero sa ngayon, wala. Hindi nagtatapos dito ang kwento ng buhay ko, alam ko, Mama Mia. Alam ko na hanggat humihinga tayo dito sa mundo, ay patuloy tayong nagsusulat ng ating kwento. Patuloy nating isinusulat ang direksyon kung saan tayo patungo. Hindi man kami nabigyan ng mahabang panahon ni Agnes, ay nabiyayaan naman ako ng pamilya na dapat ay mamahalin ko ng walang kondisyon. Sa ngayon, Mama Mia, ay may sarili ng buhay na sinisimula ng aking ex-wife. Ang mga anak ko naman ay halos 4 na taon ang pagitan sa isa't isa. Ang panganay namin ay 20 years old na at ang bunso ay 16 years old na malapit nang mag-17. Mama Mia, alam ko na anumang oras ay magsisimula na rin sila ng kanilang sariling buhay at isusulat na rin nila ang kanilang sariling kwento. Naniniwala ako, Mama Mia, na bawat isa sa atin ay may kakayanan para bumuo ng ating sariling kasaysayan. Maraming salamat po sa pagkakataon, Mama Mia, na mai-share ko sa inyong mga tagapakinig ang kwento ng aking buhay. Sana kahit papaano ay may mga napulot kayong aral dito na kailangan nating bigyang halaga ang bawat pagkakataon habang kasama pa natin ang mga taong mahal natin sa buhay. Habang nandyan pa sila at habang nandyan ka pa. Hindi kasi natin hawak ang panahon. Hindi natin hawak ang pagkakataon. Maaaring ang mga bagay na binabalewala mo ngayon ay siya palang magiging mga bagay na kakailanganin mo pagdating ng panahon.
Hanggang dito na lang, lubos na gumagalang, Lloyd. Maraming salamat, Lloyd, sa pag-share mo ng iyong kwento dito sa ating YouTube channel. Kung ikaw, kabarangay, ay may sarili kang kwento ng buhay mo na gusto mong i-share sa iba para kapulutan ng aral, katuwaan, at minsan ay kainisan, pwede mo po yang i-email sa akin. Mag-email ka lang at mamamiacdo0317@gmail.com. At kung nagustuhan mo man ang kwento na itinampok natin ngayong araw, paki-like naman at paki-share sa iyong mga kaibigan. Don't forget to subscribe and syempre, click the notification bell para updated kayo sa mga darating nating uploads. Maraming salamat!